Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito, Alice Goo o si Guo Wamping or Guapings. Tumakas na. Bakit naman kasi natin nasabi o naisip na hindi kaya ito po'y tumakas na? Alam niyo ho, ha, ito hong si Alice, si Mayora, ay nagka, nagka-letsi-letsi na, nabuking na eh. Peke yung birth certificates, di ba? Yung birth certificate niya, sinasabi niya na ito nga pa yung late registration, then lumabas yung isang NBI ng totoong Alice Leal Goo, na mayroong birthday po ng July 19, nakalimutan ko yung petsa eh. July pero 1986, 'di ba? Pero lumabas din yung isang birth certificate. Ano, not the birth certificate but itong um, passport to. Ito yung sa NBI. Oh, ito yung isang Alice Leal Goo na ang laki ng mata, bilog na bilog, ang layo ng itsura sa kanya, 'di ba? Sa lapad pa lang at haba ng liig, ang laki na ng pagkakaiba eh, no. Ito July 12, 1986, pareho ang kanilang birthday pati mga pangalan, 'di ba? Tapos ito po ay kinuha ang NBI clearance na 'to, ni-request ito sa NBI. Siyempre ng tunay na may-ari for whatever purposes, 'di ba? Few days prior or bago ang registration, yung late registration ng birth certificate na Alice Leal Goo na merong birthday na July 12, 1986. 'Di ba? Na lumaki sa farm at simpleng tao. Grabing diskarte. And then ito yung kanyang passport ng batang si Go Waping. Oh. Pero nagkaroon ng pag-aaral, 'di ba? Kasi dito sa kanyang passport ay iba ang kanyang birthday. August 31 ang kanyang birthday po. So malayo doon sa July na birthday niya. Ngayon, ito yung resulta ng pag-aaral. Forensic and Scientific Research Service ng Dactyloscopy Report. So, June 27, ngayong araw na to. Nakumpirma po nila, no? Ito, lapit lang to sa amin. Kapit-bahay lang namin to eh. Nakumpirma nila rito na ito pong mga fingerprints ha, nitong dalawa na tao na to si Go Waping Lin, yan, si Wenyin Lin nga ang nanay niya, hindi nga tayo nagkamali, no? Eh at saka itong si Go Alice Leal o Leal, identical daw po. Ibig sabihin, isang tao lang ho talaga ito, 'di ba? At eto ngayon ang ginawang hakbang ni Risa Bebe, hinihingi niya po rito o nirerekomenda niya sa Solgen ang kanselasyon ng birth certificate ni Alice Goo. Now, let me ask you, kapag ang birth certificate po ni Alice Goo ay ah, nakansela, ang tanong, ano ang mangyayari? Okay, ano ang mangyayari sa kanyang passport, 'di ba? Kasi ang passport natin, dapat yung tandaan ito ang passport po natin nakadepende ito sa ating pagiging Pilipino. Tama. At meron siyang Philippine passport because technically, under the law, dahil meron siyang birth certificate, ang nanay niya ay Filipina, ang tatay niya ay Incheck, isa siyang Pilipina. 'Di ba? Kaya nga sinasabi niya nung una pa, eh, yung akusasyon laban sa kanya, ang mga nag-aakusa nito ay dapat na magpatunay na siya po ay hindi isang Filipina. Wala pa ang DNA test dito. Specimen pa lamang. Fingerprints pa lamang na booking na, tsaka yung mga material evidences katulad ng passport niya, yung NBI clearance, 'di ba? Magkakaiba. Tapos meron pa nung binuksan yung mga bank accounts, eh
Hindi Lial ang ginagamit niya, ang ginagamit niya, ano 'tong, nanay niya, si Wen Yanli, 'di ba? So, imposible 'yun na ikaw ay, bilang isang tao paiba-iba ang iyong, middle name. Tapos consistent ka sa iyong apelidong Guo, 'di ba? So, possibly, talagang apelyido nila ay Guo, okay. And it so happen dito sa Pilipinas meron ding Guo, yung, Pilipina na siyang merong birthday ng July and then 1987 pinanganak. Now, ito pong, ang mangyayari po rito ay yung kanyang, Philippine passport, isa lang daw ang passport niya, Philippine passport lang daw, maka-cancel 'yun. Kasi lilitaw hindi pala siya talaga Pilipino and therefore she is not entitled for the Philippine passport, okay. Gano'n ang magiging epekto rito. 'Yan, oh, passport niya, birthday niya, anong petsa? August 31, 1990, 'di ba? Pinatanda pa nga siya ro'n sa, yung sa isang, do'n sa isang identity na ginagamit niya, na July ang birthday at, ipinanganak ng 1986. So, 4 na taon ang diferensya, 'di ba? Hmm, siyang-siya talaga 'to, eh. Oh, hawig na hawig dito rin, oh, from Fujian. Fujian maraming mga Filipino-Chinese na nandito na galing sa probinsya na 'yan. Kaya mamaya na 'yan. Ngayon ang tanong, gaya ng tanong ko kanina, narito pa ba si Alice? Now kung yung sabi ko nga rito, nung pong umabsent siya sa Senate hearing, nako, nakita pala siya sa Sambales na Then po sir, nakalapag na yung naka-helicopter. BIC. Proceeding to our vehicle, palabas na lang kami lang. Ini seconds. Diba? What do you mean palabas naman kanila? Sa Sambales yan. Diba? Palagay ko, kinakailangan po talagang maalarma ngayon dito ang ating ahensya ng gobyerno para humahatunton, no, ma-confirm nila na andito pa ba talaga etong si Alice Goo sa Pilipinas o sumibat na, 'di ba? Sumibat na ba? Oh, imagine, Kasi pupuwede naman 'yan, 'di ba? Maghe-helicopter, pupunta ng, Taiwan kunwari o didiretso ng China o sabihin natin maghe-helicopter, 'di ba? Pupunta sa isang airport at, hahanap do'n ng isang, flight baka papunta ng Davao City na naman o sa punta ng Davao Airport, 'di ba? Katu parang kasi nangyayari ho kapagka ganyan, yung mga incheck ang pinaka-exit point nila rito ang Davao, eh. Naalala niyo yung sa Farmally? O yung isa sa mga bossing do'n, saan napunta? Napunta din do'n sa Davao Airport din, nahuli. Tapos yung, manager ng Pogo, ng Porac, yung isa sa mga yon, doon din nahuli. So hindi kaya si Mayora, doon din dadaan? Oh. Kaya lang sinasabi rito, palabas ng Manila. So ibig po bang sabihin nito, bigla ko pong naalala, ah, nasa Chinese embassy siya? Tignan niyo, 'di ba papaano nakakapasok yung mga dayuhan dito, yung mga Chinese? 'Di ba nakuwento ko nga sa inyo na meron kaming, merong kasama natin 'no, sa GC na sinasabi niya meron silang kakilala na talagang sila ang pumi-pick up mula sa Chinese embassy papunta doon sa mga dormitoryo ng Pogo Hubs. Grabe, So hindi kaya ito gano'n din? 'Di ba? Sabi nga may kinalaman si Mayora. And in fact yung bills ng kuryente ng Pogo, ng Porac nakapangalan sa kanya, milyones ang halaga. OMG! Ang hirap ipaliwanag nun, 'di ba? Kaya nga itong kanyang abogado 'no, hindi na siya pinadalo at, nag-excuse na lamang na na-stress na, she's been, judged, 'di ba? Sayang kung tutuusin kasi sa lahat ng naging LGU
leader nila, si Alice po ang pinakaminahal ng mga tao sa Banban. Kasi dahil sa kanila nakita nila na masugid, na ibaba yung programa, 'di ba? Ng gobyerno, nakarating ng bundok doon sa mga ETA. Kaya lang ang problema rito is yung mistaken identity. So, ang tanong, ano ang mangyayari naman sa kanyang pagiging mayora? Well, ang mangyayari po sa kanyang pagiging mayora, kinakailangan po dito, questionin pa rin ito na, questionin pa rin ito sa korte ng ating SOLGED, ng co-warranto petition. Para questionin, ikaw ba, Alice Lialgo, ay qualified para humawak ng posisyon dito sa gobyerno sa bansang Pilipinas? Ang requirements, dapat Filipino citizen. Kaso natuklasan ngayon, hindi ka pala tunay na Filipino. Kanselado na rin ang iyong birth certificate, pati ang Philippine passport mo. So wala ka nang pinanghahawakan na ikaw ay Filipina. Then ang korte maglalabas ito ng order, ng kautusan, na pabor po sa petition. And therefore, from pagiging suspended into ousted. At ang kanyang pagiging mayor, it will be declared as void ab initio. Ibig sabihin, void from the very beginning. Okay? So kumbaga, aalisin si Alice sa listahan ng mga naging legit na mayor ng Banban. Ganun ho yung mangyayari sa kanya. Okay? Ganun. Gayon. Oh. Ay, nako. I'm excited sa mga darating na araw. Pag hindi pa ito napaharap sa susunod na hearing, alam nyo na kung ano na nangyari. At kasi napansin ko rin po sa kanyang Facebook account, may FB account siya eh. Ang kanyang mga post doon ay luma. Tapos magkakasunod yung mga minuto, parang mga 12 minutes, 18 minutes, mga ganun lang. Ang dami nilang pinopost. Hindi siya ang nag-handle noon, merong iba. So maaring ito ay a smoke screen para palitawin, guyuin tayo na naririto lamang siya sa Pilipinas. Alright? Then po sir, nakalapag na yung VIP. Proceeding ko per vehicle, palabas na ng kanila. Any seconds.